So, good day mga lods. So, meron tayong flasher. Hindi pala. Hindi siya actually flasher. Helper lang siya para sa mga yung nahihirapan sa pag-activate nung VLAN 22 tsaka editable VLAN ID na mga Ruigi na gagamitin sa Bendo. So dito, pag ginamit nyo tong tool na to, iraran nyo lang siya tapos i-update nyo sa firmware tapos factory reset, okay na. Wala nang diagnostic. Same firmware pa rin yung gagamitin. Kaya lang hindi na kayo magdadiagnostic, diretso na. So papakita natin kung paano nangyayari. So ito, isasend nyo sa akin yung device ID. Click nyo lang yung copy device ID. Tapos isasend nyo sa akin para ma-authorize. So, i-authorize ko muna para ma-check nyo. So, authorize na. Click recheck. Yan, authorize na siya. Tapos yan, pwede nyong baguhin yung router IP. Auto login na to. Pati dito yung password. Pwedeng i-edit yan. Yan, palitan nyo na lang. Sa akin kasi na set up na. So, ito na yung naka-default. Saka ito naman yung IP ni... Pag hindi nyo mapagana yung default IP ni Ruigi na 192, ito talaga, pasok to. Sigurado yan. So, pag okay na yan lahat, nakaset, itong port, hayaan nyo lang na 80 yan. Auto-detect naman yan. Ginagamit lang to, papalitan lang to pag i-remote yung Ruigi, pag nakalagay sa cloud. So, dito, pag okay na lahat, log in and read serial. So, not authorized, hindi mo makikita kung anong firmware yung ida-download mo. So, hindi pa siya authorized. So, ikakopy nyo ulit yung serial, tapos send sa akin para ma-authorize yung serial. Tapos dito, sasabihin nyo kung editable VLAN ID ba, kung VLAN 22 lang. So, halimbawa dito, sa VLAN 22, ayan, nakaselect yung VLAN 22. Siyempre, makikita nyo rin dyan pagka ano. So, i-authorize ko lang muna. So, ayan, authorize na. Check natin ulit. Back, tapos login lang ulit. So ayan. So ayan, VLAN 22. So tama. Kaya hindi nyo pwedeng dayain yan. Pag VLAN 22 yung na-avail nyo, VLAN 22 lang. Pag editable VLAN ID, editable VLAN. So ayan, pag check lahat to, applied, walang errors. Ayan o, applied, developer mode, disabled. Basta applied lahat yan. Retrieve. Tapos, yan na. Ang gagawin nyo na lang, ida-download nyo yung firmware. Pero kung meron na kayo, okay na yan. Parehas din naman yung lalabas dito. Yun nga lang, pag may updates kasi, ito na yun, auto na lalabas dito yung may update. Halimbawa, ito, bagong firmware. Pag click mo yung open, ma-open yung file, ay yung ano agad, a link nung firmware. So, ida-download mo, tapos yun yung i-upload mo. Ito yung mga stock firmware pa lang, hindi pa nagamitan ng firmware ko. So, yung mga nagamitan na ng firmware ko na nalilito pa rin sa pag-activate ng VLAN feature. Kasi yung iba ang nagpapakita, pre-update unavailable pa rin. Kahit ginawa na daw lahat. So, may nakakalimutan talagang gawin. Lalo na dun sa diagnostic. So, ito, hindi mo na kailangang mag-diagnostic. Pag na-run na to, pag check lahat yan, so ito okay na, katulad nito, check na lahat, tama naman, VLAN 22 yung inavail. So okay na yan, i-update mo na lang ngayon yung firmware. Pag na-update yung firmware, reset mo na agad. Pag nag-boot na, pag na-access mo na ulit yung IP, i-reset mo na agad. Wala nang diagnostic, matic na yun.
So nabawasan na yung process dun sa pag-activate ng inabil nyo na VLAN classification. So yun lang, at kung may mga tanong, PM nyo lang ako. At kung mas nagagaanan kayo dito, malamang mas magaan to kasi diretso na to eh. Diretso apply na yung inabil nyo. Hindi na kayo kailangan mag-diagnostic pa. So kahit offline yan, matik na yan. Dati kailangan ng internet nung ano eh. Kaya lang ngayon, kailangan pa rin pala pag mag-check kasi yan eh. May checker. So kailangan may internet pa rin kayo. So yun nga lang, hindi na kayo magdadiagnostic pa. Ito, rekta na. Pag na-run to, basta stock firmware muna, hindi pa nagagalaw, hindi pa nalalagyan ng ibang firmware. Kahit na-update, basta stock firmware. Basta hindi pa nalagyan ng firmware ng iba. So, ayan na. Pag check na lahat to, upload nyo yung firmware. Kung VLAN 22 firmware yung i-upload. Tapos pag nag-boot na ulit, reset na agad yun. Wala nang diagnostic. Reset na. Tapos config na after nun. Pag boot, magko-config na lang kayo. So yun lang. PM na lang po kung may mga tanong pa.